Ang pelikula ay nagsisimula sa bayan ng Red Crow sa Canada, tahanan ng maraming katutubong tao. Nakikita natin ang katutubong matanda si Gisegu na matagumpay na nahuli ang ilang isda, maingat niyang tinatanggal ang bituka at sinimulang linisin. Ngunit nagulat ang matandang lalaki nang mapansin niyang kumikilos ang inalisan ng laman na isda, tumatalon-talon. Sila ay bumalik sa tubig at nagsimulang lumangoy. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isa pang katutubong lalaki, si Trailer, lokal na sheriff. Tumawag siya tungkol sa isang aso na nanghihina na pagmamay-ari ng ex-asawang si Joss. Nang dumating siya, napansin niyang kumain ng nakakalaso ng aso at labis ang sakit nito. Sinubukan ni Trailer na iligtas ito, ngunit sa huli wala na siyang pagpipilian kundi ipatigil ito. Pagkatapos nito, pumasok siya sa bahay upang makilala si Joss, isang nurse. Ipinapaalam na ang anak nilang si Jose ay naaresto sa ibang bayan. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Lisol, na anak ni Trailer sa ibang babae. Ang pangalan niya ay Clorox. Humiling si Joss na pumunta siya sa istasyon at palabasin ang kanyang mga anak agad. Gayunpaman, sinabi ni Trailer na pupunta siya mamaya dahil gusto niyang magdusa ang mga bata ng kaunti. Inilagay ni Trailer ang patay na aso sa trunk ng sasakyan at nagmaneho upang makita ang ama, si Gisegu. Ipinakita ng matanda na ang mga isda ay buhay pa kahit tinanggalan ng laman loob. Sabi niya hindi pa siya nakakita ng ganoon at natatakot na natatakot. Kasunod ng usapan, dinala nila ang isda sa labas at sinimulan itong sunugin. Isang trailer ang nagbukas ng trunk ng sasakyan, ngunit habang nangyayari ito, ang patay na aso ay nakakagulat na nabuhay at umatake. Sobrang takot ko sa trailer na ito. Bradley na agad ay binaril ulit ang aso. Sinunog niya rin ito, ngunit napansin na ang mga isda ay patuloy na gumagalaw kahit na ito ay nasusunog. Ang eksena ay sa isang selda ng kulungan, kung saan si Jose at Lisol ay makikita. Napansin nila ang isa pang preso na papalapit sa kanila habang dinudugo na nakakadiri. Ilang sandali nag-arrive sina Trailer at Joss sa istasyon. Natutunan nila na ang mga bata ay inaresto dahil sa pag-akyat sa tulay at pagdumi sa mga driver sa ibaba. Sige mga bata, manatili kayo dito. Pagdating sa selda, nagiging marahas ang sakit na bilanggo at sinasalakay ang mga batang lalaki. Kinagat niya si Jose sa braso bago siya suntukin ng pulis gamit ang flashlight at nawalan ng malay. Mamaya, habang papunta sa ospital, sinisita ni Joss ang kanyang anak sa paggawa ng gulo at hindi paggawa ng mas mabuting desisyon. Ayaw din niyang nakikipag-bonding siya kay Lysol, lalo na kapag sila ay nakatayo sa tulay. Sumagot si Jose na marami ng pinagdaanan ng kanyang kapatid mula nang mamatay ang kanilang ina at sa madaling salita, iniwan siya ng trailer. Ngunit ipinapangako niya sa ina na hindi na siya kikilos ng walang ingat mula ngayon. Di nagtagal, dumating si Jose sa ospital kung saan nakuha niya ang nagdadalang taon niyang kasintahan, si Charlie. Nandoon siya para sa pagpapalaglag, pero si Jose ay nakiusap na ituloy ang bata. Tiniyak niyang aalagaan siya, at si Charlie ay nagbago ng isip. Samantala, si Joss ay naghahanap ng bakuna para sa tetano, ngunit sinabi ng kasamahan niyang naubos na ito. Lumabas na maraming tao ang pumasok na may mga kaso ng kagat sa huling 24 na oras. Sa sandaling ito, isang puting nurse ang nagwawala at nagsisimulang kumagat ng mga tao sa paligid ng ospital. Mga puting babae, tama ba ako? Sumunod na gabi, tumugon si Trailer sa tawag ng katutubo. Si Shooker na lalaki, ipinapahayag ng lalaking ito na ang kanyang puting kasintahan ay kumikilos ng kakaiba at siya'y inaatake. Nang dumating si Trailer, natakot siya nang makita ang babaeng kinakagat ang kanyang bagong silang na bata. Sinusubukan niyang pigilan siya, pero nagiging agresibo ang babae at nakakagat bilang kapalit. Ngunit naungusan siya ng Trailer at paulit-ulit siyang tinamaan sa ulo gamit ang shotgun hanggang sa siya'y mamatay. Pagkatapos nito, habang nanginginig si Trailerman, pumasok siya sa sasakyan at tumanggap ng tawag mula kay Joss. Maingat niyang ibinubunyag na may nurse na nagkagulo sa ospital. Tumakbo ang Trailer patungo sa ospital at sa daan ay nakasalubong ang ambulansya. Lumabas na sina Joss, Jose at Charlie ay nakatakas sa ambulansya pero patuloy pa ring hinahabol ng mga patay. Matapos patayin ang ilan at sunugin ang kanilang mga katawan, napagtanto nila na sila ay pagharap sa isang zombie pandemya. 6 na buwan na ang nakalipas. Kumalat ang pagkalat ng mga zombing kumakain ng laman at ang Red Crow ay naging isang pinatibay na compound. Natuklasan ng mga residente na ang mga katutubo ay immune sa kagat habang ang mga puting refugee ay hindi. Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas sina Trailer at Joseph kahit na nakagat ng mga zombie. Samantala, si Lysol ay naging lalong kontra sa iba, may tendency na magdala ng mga puting dayuhan. Isang araw, dinala ni Jose ang isang lalaking humihingi ng tulong para sa may sakit niyang anak. Si Lysol ay nagagalit at pinapagalitan ng kapatid sa pagdala ng mga puting tao sa kampo. Gusto niyang alisin ang mga puti at linisin ang lahat. Nagpasya siyang barilin ang ama at anak na babae, ngunit sinubukan silang pigilan ni Jose at Charlie. Nagresulta ito sa matinding pagtatalo at itinutok ni Lysol ang baril. Nasa tiyan ni Charlie.
Pero bago siya makaputok, nakialam si Trailer at pinigil ang kanilang laban. Sinaliksik niya ang batang babae at natuklasan niyang siya ay nakagat. Ipinapaalam niya sa ama na ang kanyang anak na babae ay wala na at kailangan niyang patayin ito. Ang Trailer ay nagpadala sa nag-aalangan na ama sa kampo at tinapos ang babae, isang mabigat na puso. Sa isa pang eksena, isang batang puting babae na si Lilith ay dumating sa kampo at tinanong siya ni Diyos. Tinatanong niya kung nakakain ba siya ng tao o aso, ngunit itinanggi ito ng batang babae. Nang tanungin kung siya ay nakagat, sumagot si Lilith na hindi siya tinamaan, subalit nalaman naming ito'y isang kasinungalingan nang pumunta siya sa banyo at tingnan ang sugat sa kanyang tiyan. Samantala, ang ama ng batang babae ay nagpapakamatay sa banyo at mabilis na nagiging zombie. Nakita siya ni Lilith mula sa tindahan, ngunit hindi niya ito binanggit sa sinuman. Sa ibang lugar, si Trailer at crew ay nagplano ng susunod nilang hakbang para sa kaligtasan. Kasama sa crew ang kanyang ama, Gisigu Shuker, at isang lalaking ang pangalan ay Bumper. Ang issue ay maraming zombie at nauubusan na sila ng bala. Kasalukuyan silang namamahala ng mga zombie sa tulay gamit ang shredding truck, ngunit ang prioridad ay makatawid sa taglamig. Habang nag-uusap, tinawagan sila tungkol sa pagkamatay ng ama ng batang babae, kaya si Trailer ay pumunta upang ayusin ang sitwasyon. Nakita si Carlos na may seryosong pag-uusap kay Jose. Naramdaman niya na ang sanggol ay galing sa kanya, ngunit dahil siya ay puti, nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kung ang kanilang sanggol ay hindi immune. Pero Teopis ay nangako sa kanya na hindi ito mangyayari at hinalikan siya. Sa kabilang banda, si Joss ay nag-check kay Trailer na natuklaw ng ibang zombie. Inalis niya ang kamiseta at napansin ang likod ay puno ng kagat. Kanyang tinatahi ang kanyang sugat at sinabihan siya na walang anesthesia at kailangan niyang tiisin ang sakit. Hindi alintana ng Trailer, pinasalamatan siya sa pagbabahagi ng matatamis na sandali. Mamaya ng gabi, kinuha ni Lysol ang ilang gamot at uminom ng alak. Sa pangalan niya, nagtataka akong hindi siya nahilig sa paglanghap ng pintura. Sa kanyang kalasingan, pumunta siya kay Jose at humingi ng tawad sa naunang insidente. Ipinahayag din niya ang pagkakasala sa paglikha ng problema sa pamilya. Nauunawaan ni Jose ang kanyang sitwasyon at agad siyang nagpapatawad. Sa huli, pamilya sila. Kasunod ng nakakaantig na sandaling ito, napansin ni Lysol si Lilith sa malayo at nagpasya siyang makipaglandian. Matapos ang ilang usapan, dinala niya siya sa isang silid para magsaya, ngunit sa kanyang pagkabigla, si Lilith ay biglang naging vampira at nagsimula. Luhod sikawan sa kanyang mga itlog. Nagdudulot ito ng sigaw ng sakit kay Lyso na humahatak ng atensyon ng ibang tao. Dumating si Jose upang tingnan ang kapatid at nagulat nang makita itong kinakain ng buhay. Sa kabilang banda, si Trailer ay nagsimula mangalap ng supply kasama ang crew. Dumating sila sa isang gasolinahan kung saan sila ay inatake ng maraming zombie, ngunit ang grupo ay mabilis na nakakapagputol ng ulo isa-isa. Pabalik sa kampo, tinatali ni Jose ang mga kamay ni Lilith at nilagyan ng sako ang kanyang ulo. Dinala niya ang nasugatang kapatid para makita ang ina, ngunit tinaga siya ni Lysol. Nung tinanong kung bakit niya ito ginawa, sumagot si Lysol na wala siyang pamilya. Salamat, si Jose ay walang malubhang pinsala at nakatakas mula sa kanyang taong baliw na kapatid. Sa mga sumunod na pangyayari, pinalaya ni Lysol si Lilith na agad na umatake sa mga kasapi ng kampo. Dahilan sa maraming tao na mahawaan, nagdudulot ng ganap na kaguluhan. Matiyak na bumalik si Trailer at ang kanyang crew sa kampo, ngunit natagpuan itong magulo. Agad na nakipag-ugnayan siya kay Joss sa walkie-talkie at natuklasan na sila Joss, Jose, Charlie, at 8 pang nakaligtas ay natrap sa basement ng compound. Habang umaandar ang oras, ginagamit ni Trailer ang musika ng sasakyan upang makaakit ng zombies. Sinasamantala ang pagkaabala, siya at ang kanyang grupo ay pumasok upang iligtas ang mga nakaligtas. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang pamilya at iba pang mga nakaligtas. Sinisikap nilang dalhin sila sa kaligtasan pero dumating ang mga zombie, pinipilit si Trailer na gamitin ang baril para sa depensa. Ito ay nagiging malaking pagkakamali dahil ang mga putok ng baril ay humihigit pa sa mga zombie, wala nang ibang pagpipilian. Iniutos ni Trailer sa kanyang pamilya na umalis habang humaharap sa mga patay, patuloy siyang lumalaban hanggang sa magtagumpay at kainin siya ng buhay. Ang tanawin ay nagwawasak sa pamilya pero sila ay inescort ni GC, Gu at Bumper patungo sa truck. Habang nagmamaneho, Gisigu ay tumanggap ng tawag mula sa radyo na si Lysol ay nakulong kasama ang ilang nakaligtas sa simbahan. Hinihiling niyang sumama sina Joss at Charlie sa ligtas na lugar kasama si Bumper habang siya at si Joseph ay humaharap sa apo. Pagdating nila sa simbahan, wala si Lysol pero ang kanyang duwang kasabwat ay nanginginig sa lugar. Nagmakaawa ang matandang lalaki na malaman kung nasaan si Lysol. Ayaw sumagot ng kaniyang mga kasabwat. Pinabilis ni Gisige at Joseph na alisin ang dalawa at iligtas ang grupo ng mga tao. Umaga na, si Bumper ay nagbabantay kina Joseph at Charlie malapit sa lawa. Nakita sila ng bangka sa kalayo at nagplano umalis. Umalis agad pagdating ni Jose at Jishu.
Mga sandali mamaya, si Lysol ay biglang dumating at sinaksak si Bumper, pininsala siya ng malubha. Nalaman namin na ang tunay niyang plano ay mag-distract ng mga lalaki para patayin si Charlie at ang sanggol. Lumapit si Lysol kay Charlie upang tapusin ngunit itinutok ni Joss ang baril sa kanya. Sa wakas ay pinaputok niya siya ngunit hindi bago buksan ni Lysol ang grupo ng mga zombie mula sa trunk ng sasakyan. Lumapit ang mga zombie kay Charlie at sinimulang atakihin siya. Dumating si Jose sandali at pinatay silang lahat ngunit natuklasan niyang si Carlos ay nabaon na. Isang naguguluhang Joseph ang nagtuturok sa kapatid at iniiwan itong mamatay. Habang naglalakad ang mga nakaligtas, labis na napabayaan ang tanging natitirang bangka na nasusunog na sinisira ang pag-asa nilang mabuhay. Handa na silang sumuko sa buhay, pero sa swerte nila umiling. Dumating sa eksena kasama ang dua pang bangka. Masayang nagpatuloy ang mga nakaligtas dito, ngunit may grupo ng mga vampira na bumababa sa kanila. Dahil dito, Gisigo ay nagtakda na siya ay mananatili upang labanan sila. Sinusubukan ni Jose na pigilan siya, ngunit pinipilit ng matanda na tumakas kasama si Joss at asawa nito. Pagkatapos nito, si Gu ay matapang na nakipaglaban sa mga zombie at sa huli ay pinugutan ang bawat isa sa kanila. Habang sa bangka, si Charlie ay nagsisimulang magkaroon ng contraction matapos tulungan ni Joss sa panganganak. Matapos ang maraming pagsubok, siya ay nanganak ng isang batang babae. Mabilis na sinuri ni Jose ang bata at kinumpirma na hindi siya infected, ngunit pinasaya niya si Carlos. Gayunpaman, alam niya na siya ay nahawa at hindi na siya makakasurvive ng matagal. Pakiusap niya kay Jose na patayin siya bago siya maging zombie at Nasasaktan sila. Sa huli si Jose ay napipilitang barilin ang kanyang kasintahan at nakatayo sa katawan habang hawak ni Diyos ang bagong silang nasanggol at nag-iisip sa hinaharap.